may request na bigyan po natin ng best clap offering ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Praise to you, Lord. Glory to your name, O God. Amen and amen. Makakaupo na po muna tayo, mga kapatid. At kung meron po kayong mga Bibles, please open it to the Old Testament in 1 Chronicles chapter 4, verse 9 to 10. 1 Chronicles chapter 4, verse 9 to 10. Bago ko po ito basahin, ay ang purpose po natin dito na atin pong maunawaan yung prayer ni Jabez. Meron na lang po kasing 5 gabi bago po magbagong taon po, ano. And itong prayer ni Jabez ay isa-isahin natin hanggang sa Lord willing matapos yung taon na ito, nang sa ganun ay ma-apply natin siya at maging bahagi siya ng prayer life natin upang tayo rin po'y magkaroon ng pinagpalang buhay, especially sa darating na New Year po, ano. At pero hindi po natin makakamtan yung mga blessings sa prayer na ito kung hindi natin maunawaan yung buhay ni Jabez. So bago po natin alamin yung prayer items niya, kasi 4 yung kanyang prayer request po dito at isa-isahin po natin yan for the next 4 remaining days sa taong 2025. Pero bago yung tingnan muna natin yung anong meron si Jabez, bakit ginrant ni Lord yung kanyang mga request, yung kanyang prayer. Now let's read verse 9 to 10 from New King James Version. And it says here, "Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain." So God granted him what he requested. God granted him what he requested. Yung story po ni Jabez, gusto ko pong maniwala na sa mga Christians na matatagal na, sa mga Christians na talagang seryoso at nagbabasa ng salita ng Diyos, I want to believe na ito po ay familiar sa atin. At yung prayer niya ay nagagamit natin, nahihiram natin, kasama sa prayer natin. I believe may mga Christians na nagpipray ng prayer ni Jabez. Yung iba ay effective talaga, nakikita yung tangible results ng kanilang prayer. Nangyayari sa kanila yung prayer ni Jabez. Samantalang yung iba ay para bang walang nangyayari. Ano kayang meron? Bakit yung iba ay ginagrant ni Lord ang request, samantalang yung iba ay hindi ginagrant ang kahilingan? So anong problema? Ano ang pagkukulang? At yun po muna ang una nating aalamin bago natin hiramin at maging bahagi ng prayer life natin, ang prayer ni Jabez. Tingnan muna natin yung daman Jabez. Anong meron siya? Bakit ginrant ni Lord ang prayer niya? And then Lord willing, tomorrow, isa-isahin natin yung mga prayer items niya dito. Yung sa passage po natin, itong 1 Chronicles po, alam niyo po, maraming Christians, I believe, ay hindi exciting kapag nagbasa ng 1 Chronicles. Wala gaanong excited dito kasi more on ano po siya, yung lineage or yung record ng pamilya mula chapter 1 hanggang chapter 9. Patungkol ito sa pamilya from Adam to Abraham, Judah, or Jacob to Judah, din yung mga lahi-lahi. Hundreds upon hundreds of names. In-examine ko pang maigi itong book na ito, binasa ko pang maigi, puro pangalan, ang daming pangalan, anak ni ganito, anak na ganito, anak na ganito. Hanggang chapter 27. So I believe maraming mga Christians ang hindi gaanong binibisita itong 1 Chronicles dahil record siya ng mga names. And dito sa chapter 4, particularly verse 9 to verse 10, merong parang break dito na nangyari. Bago nagpatuloy yung list of names, ay may special mention
sa buhay ni Jabez. Ang tinry ko po, sinikap ko pong i-trace yung family tree niya, kung kaninong anak si Jabez, dahil galing siya sa tribe ni Judah. Kaya lang po, unfortunately, wala po talaga akong mahanap sa Bible na pangalan ng father niya or mother niya or grandparents niya. Ang sinabi lang po ng Bible na he is from the tribe of Judah. So yun lang po. Kaya ang ating matutunan patungkol kay Jabez, at wala rin pong other record sa buhay ni Jabez kundi dito lang sa 1 Chronicles chapter 4. So dito lang po muna tayo magbase, mga kapatid. Now, let's look at again verse 9. Ang sabi dito, now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called him name Jabez, saying, because I bore him in pain. So, yung verse natin nagsabi, Jabez, siya ang bida. So, anong meron sa pangalan ni Jabez? Bakit Jabez ang pinangalan? Sa Hebrew po, this is Yabes. Ang ibig sabihin ng Yabes is sorrowful or grieving or painful. Pinangalanan daw po siyang Yabes, yung kapighatian, kalungkutan, dahil ipinanganak daw po siya in pain ng kanyang nanay. I don't know kung anong pangalan ng nanay niya. And wala rin pong reason kung bakit in pain siya pinanganak. Pwede lang tayo mag-speculate. Maaring talagang baka hirap na hirap yung nanay niya sa pagpapanganak. Kasi ang kasalanan po ng tao, ang naging bunga nito ay yung magle-labor in pain ng mga babae. So baka talagang nasobrahan sa pain yung pagpapanganak dito kay Jabez, kaya pinangalanan siyang Yabes. Kasi painful yung kapanganakan. O di kaya maaring baka nung isinilang siya ay namatay yung husband or may namatay sa pamilya. Kaya painful ang experience nila. Kaya pinangalanan siyang Yabes para hindi makalimutan na dahil sa iyo, nung sinilang ka, may namatay sa pamilya natin. Namatay si daddy mo. Pwede pong ganon. O di kaya po na-bankrupt po sila financially. Maaring yung pagkapanganak niya parang sa time ni Job, isang araw, isang idlap lang, nawala lahat ng kayamanan nila. And it was so painful. Kaya siya pinangalan ng Yabes. Pwede pong mag-speculate ng iba-ibang senaryo kung bakit siya pinangalanan. Pero wala po tayong background na. Ang malinaw po na sabi dito, pinanganak siya in pain. Kaya siya pinangalan ng Yabes. At alam niyo po, yung pangalan ay meron po iyang implication sa tao. Sa Bible po, in most cases, kung anong pangalan niya, nagiging ganun po siya. Halimbawa, si Jacob, ang ibig sabihin ng Jacob grabber, mga agaw, nung lumaki, naging mga agaw nga siya nang hindi sa kanya. And ganun din po si Nabal, ang ibig sabihin ng pangalan niya, fool, naging fool nga siya. Nung nag-request si David na bigyan man lang ng pampalubag loob yung mga tauhan niya kasi binantayan yung kaniyang mga maraming alagang hayop, ay naging mangmang po siya, so naging fool si Nabal. And then si Ruth, nang ibig sabihin ay loyal friend, mabasa natin talagang loyal si Ruth. Naging loyal siya kasi yun ang name niya. And si Malon and Kilion, namatay po agad kasi ang ibig sabihin ng pangalan na ay weak, sick, sickly, sakitin. Kaya namatay din agad. So sa Bible po, kung anong pangalan, hindi sa lahat ng case, in most cases, nangyayari sa tao yung kanyang pangalan. Natanong niyo po ba sa inyong mga magulang kung bakit kayo pinangalanan ng ganyan? Natanong mo kay daddy mo, Pastor Alvin, bago siya namatay. Dad, bakit Alvin? Narinig ko si Pastor Alvin dahil daw sa nung sinilang siya ay kasikatan ata ni Alvin Patrimonio, yung PBA player. So, ako din po, kaya JP kasi nung sinilang ako, 1984, kasikatan ng child actor na si JP De Guzman. Kaya lumaki rin akong artistahin. Joke lang po. So may dahilan yung ating mga magulang, bakit yun po ang binigay sa atin na pangalan. At dito nga po kay Yabes or Jabez dahil pinanganak siya in pain. So hindi maganda ang pagkasilang kay Jabez. Hindi po maganda ang name niya po ano. Biro mo pag tinawag ka ng mga kalaro niya, kapitbahay niya, kapatid niya, pain or pasakit. Ganun yung tawag siya. Oy, pasakit, kain na tayo. Parang ang sama sa loob. Ang sakit sa dibdib na ganun ang itawag sa'yo. Pero ganito po ang ipinangalan kay
Jabez. Ano yung matutunan natin? Bakit si Jabez, nung nag-pray siya, ginrant ni Lord yung request niya. Anong nangyari sa buhay niya? Naging totoo ba yung pain sa kanya? Ito po ang dapat nating malaman at dapat nating matutunan yung tatlong bagay sa buhay ni Jabez nang sa ganun yung ating prayer din po ay i-grant ni Lord sa atin. Nais po natin, sino ba namang ayaw na pag nag-request tayo kay Lord, ginagrant niya, di po ba? Gusto natin ginagrant ni Lord. Ulitin ko po, marami nang nihiram sa prayer ni Jabez, pero bakit hindi nag-grant? Bakit kay Jabez nag-grant? Anong meron sa kanya? Well, I tell you, kaya ginrant ni Lord yung kanyang prayer dahil merong lifestyle behind sa prayer na ito. Yung tao mismong si Jabez, meron siyang ipinamuhay na kinalugdan ng Diyos, kaya po ginrant ni Lord ang kanyang mga requests. At yun ang ating aalamin kung ano yung lifestyle ni Jabez, bakit ginrant ni God ang prayer request niya. Ang una po nating mapansin dito sa verse 9, na ang sabi dito, Jabez was more honorable than his brothers. Yan po ang una nating mabasa. So ito lang po ang pwede nating pagbasihan. So he was more honorable with his brothers. Ibig sabihin po nito, si Jabez, he lived with honorable purpose. At yan yung una nating matutunan. Para i-grant yung ating mga prayer requests, we must live with honorable purpose. Now sa Hebrew word po itong salitang honorable, ang ibig sabihin nito yung matimbang, mabigat. Sa ibang salita, mas mahalaga. So nung sinabing si Jabez is more honorable than his brothers, ang ibig sabihin na mas mahalaga si Jabez kaysa sa mga kapatid niya. Mas may honor siya. Di ba sa classroom, pagka gumraduate, pag sinabing with honor or honorable, first honorable mention, lamang siya, angat siya sa mga kaklase niya. So si Jabez po angat doon sa kanyang mga kapatid. So meron siya mga kapatid. Pero ang kaibahan niya sa kanyang mga kapatid, yes, Pain ang kanyang pangalan, Jabez, pero honorable naman siya. Ibig sabihin, mas matimbang siya, mas mahalaga siya. Anong meron? Bakit siya honorable? Kasi namuhay siyang may honorable purpose. Ganun po kasimple. Namuhay siyang may honorable purpose. Now, paano natin masabi na ang tao ay honorable ang purpose niya? Sa Bible po, malinaw na ang buhay na nag-honor kay God ay honorable. Sa prayer ni Hannah, I remember in 1 Samuel chapter 2, ang sabi niya doon na God honors those who honor Him. So, ino-honor ni Lord yung nag-honor sa Kanya. So, para maging honorable ang ating pamumuhay, dapat po una ay ino-honor natin si God sa lahat ng ating mga ginagawa. Ang paging honorable, pamumuhay with honorable purpose ay hindi yung ikaw ang top 1 sa klase mo, hindi yung ikaw ang pinakamatalino. Ang pamumuhay na honorable ay yung sa lahat ng iyong ginagawa, whether you eat or drink or whatever you do it to honor God. To honor God. To glorify God. Ito ang honorable purpose kind of life. So dahil ino-honor mo si God, ibig sabihin ang pamumuhay mo po ay godly and holy. Kasi hindi naman nag-honor kay Lord yung ungodly living. Napakalinaw po, di ba? How can you honor God when you live in sin? So ang honorable kind of life, a life with honorable purpose is living, pursuing godliness and holiness. Yung obedient kay Lord. Yung binibigyan ng glory si Lord. Ibig sabihin, namumuhay siyang righteous, holy in the sight of God. No wonder na God granted His request. Kasi righteous ang kanyang pamumuhay. Honorable ang kanyang pamumuhay. The last time I checked the Bible, hindi pinapakinggan ni Lord. Hindi ginagrant ni Lord ang request, ang prayer ng taong ungodly, ng taong masama. Kahit anong panggawin niya, kahit anong luha niya, kahit anong luhod niya, kung ang pamumuhay niya ay sa kadiliman, hindi pinapakinggan ng Diyos ang prayer ng makasalanan. Ang prayer ng dishonorable man, woman, hindi pinapakinggan ni Lord. I remember in John chapter 9, nung may pinagaling si Lord na lalaking pinanganak ng bulag, tapos nung pinagaling siya ni Lord, nakakita siya, inimbestigahan siya ng mga Pharisees, mga teachers of the law, spiritual leaders. Paano ka pinagaling? Sino nagpagaling sa'yo? Sabi niya, si Jesus nga. Sabi niya, makasalanan ang tao na yan kasi nung pinagaling ka ay araw ng Sabbath.
Alam niyo po anong sagot nung pinagaling? Sabi niya, di ba hindi nakikinig si Lord sa prayer ng makasalanan? Ang pinapakinggan niya ay yung sumusunod sa kanyang kalooban. Ang tama po yun sa Bible po, all over the Bible, hindi pinapakinggan ng Diyos ang prayer ng ungodly, kundi yung prayer ng righteous. James chapter 5 verse 16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Di po ba? So, malinaw po na ang pinapakinggan ng Diyos, ang ginagrant na prayers ni Lord ay yung namumuhay na ino-honor si Lord. Godly kind of prayer. And this is the first thing we can learn from Jabez. For God to grant our prayers, our requests, we must live with honorable purpose. Mamuhay tayong ino-honor si Lord sa lahat ng ating ginagawa. What else? Na-honor din po si Lord kapag ang salita niya, pinapahayag mo, pinapangaral mo. I remember in 1 Timothy chapter 5, verse 17, ang sabi doon, kasi preacher po ako, and teacher at the same time ng Word of God, alam na pag may Pastor's Month or October, kino-quote ito that those who work the ministry of preaching and teaching, they are worthy of double honor, sabi ng Bible. So, now, worthy ng honor ang taong nag-share ng word. Si Jabez po, hindi ako pwedeng magkamali na siya ay teacher ng law. Siya po'y nagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya siya sinabihang, he is more honorable than his brothers. Yung mga brothers niya ay mga mananampalataya rin po kasi they came from the tribe of Judah. Nagpupuri rin po sila from the tribe of Judah. Pero si Jabez ay more honorable. Bakit? I believe teacher siya. Nangangaral siya. And sa Bible po malinaw na yung mga nangangaral ng salita ng Diyos, they are worthy of double honor. Now, hindi niyo po pwedeng sabihin, ay, paano yan? Hindi ako teacher, hindi ako pastor, so hindi ko pwedeng hiramin yung prayer ni Jabez, hindi ko pwedeng mag-pray ng ganyan. Hindi po. Lahat ng mga anak ng Diyos ay may mandato tayong mag-share ng Word of God. In fact, ang sabi ng Hebrew writer, I just remember in chapter 5 ng Hebrews, verse 11 and 12, sabi ng author doon na, dapat ngayon nangangaral na kayo, pero elementary teaching pa rin. Kasi hindi nyo kayang mag-absorb ng solid meat. Gusto nyo lang yung milk. So nag-i-expect po ang Hebrew writer na dapat ang mga Christians marunong mag-aral, marunong mag-share. So lahat po tayo mga kapatid, hindi man tayo tawaging teacher, pero yung may kakayanan, marunong dapat tayo na magbahagi ng Word of God. Yun po ay honorable ministry, honorable work, yung pag-share ng Word. So ang buhay po dapat natin para maging blessed kind of life talaga kagaya ni Jabez, ay live with honorable purpose, yung pamumuhay. Okay? And again, submit to the Word of God. Ang dami pong dapat gawin. Now, sundin lang ang Panginoon. I-honor mo lang siya. Ganun po ang honorable purpose kind of life. Pangalawang matutunan dapat natin dito, si Jabez po, pag nag-pray, talagang faith-filled, hopeful yung prayer niya. So, the second thing we could learn from Jabez is to live with hopeful prayer. Tingnan niyo po yung prayer ni Jabez. Sabi sa verse 10, and Jabez called on the God of Israel. So nag-pray siya. Oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory, that your hand would be with me and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. Alam niyo po si Jabez, grabe yung faith niya, grabe yung hope niya na kayang baliktarin ng Diyos of Israel yung kanyang situation. Remember, ang pangalan niya, Pain, Jabez. Pero imbis na manatili lang siyang ganon, meron siyang pananampalataya, great faith na kaya ni Lord na alisin yung pain sa buhay ko. Kaya ni Lord na baguhin yung destiny ko. Kung akala ng nanay ko ay painful ang aking pamumuhay, mananiniwala ako sa aking Diyos. Kaya ang prayer niya po, hopeful prayer. Kasi kung wala siyang faith, hindi na siya magpipray. Tanggapin niya na pinangalanan akong ganito, so ganito na talaga ang aking pamumuhay. Pero hindi tinanggap ni Jabez. Grabe yung faith ni Jabez. Kaya ginrant ni Lord yung request ni Jabez kasi hopeful siya mag-pray. May faith talaga po, great faith. Nalulugod si Lord po kapag ang tao may faith. Pag hiningi ng faith, pag nagdududa, pag walang faith, hindi po kinalulugdan ni Lord. Look at James chapter 1, mabasa niyo po doon na, when you ask, do not doubt. Kasi pag nagda-doubt daw po, para siyang alon sa dagat na tinatangay ng hangin kung saan papunta. Wala siyang patutunguhan. Walang matatanggap yung ganong tao, sabi ng salita ng Panginoon Diyos. So ang ginagrant na prayers ay yung kagaya ni Jabez,
hopeful prayer. Umaasa siya na ibibigay ni Lord, babaguhin ni Lord yung kanyang situation. From pain to praise ang mangyayari sa kanya. Yun po ang kanyang inaasam. Talagang meron siyang panampalataya. So wag lang basta mag-pray. But when you pray the prayer of Jabez, kailangan po meron tayong pagtitiwala talaga. Hope. Hopeful. Yung prayer na kayang-kaya ng Diyos gawin ito. Paano rin po malalaman na may faith ka talaga, hopeful ka sa prayer mo? Pag nanghingi ka kay Lord, hindi maliit. Kasi pag maliit lang, parang hindi hopeful yun. Parang medya konti lang. Tingnan niyo po, pag nung nag-pray siya, grabe yung si Jabez pag nag-pray. Hopeful talaga yung prayer niya. Sabi niya, oh, that you would bless me indeed. Ang ganda nung pinili ko po itong translation ng New King James Version, although paborito kong NIV. Kasi sa NIV walang indeed. Sa original Hebrew word po kasi, yung indeed po dito is barak. Now, ang ibig sabihin po ng indeed, bless me abundantly. So, ang ibig sabihin ng bless me indeed ay bless me with abundant blessings. Ganun po ang request niya. Hindi lang basta blessing. Hindi lang, Lord, bless me. Kundi sabi niya, bless me indeed. So, sa Hebrew, ito po ay barak. Ulitin ko ha. Barak, tebarakani. Bless me with abundant blessings, Lord. Ganyan po ang prayer ng taong may malaking panampalataya na alam niyang kayang-kayang ipagkaloob ng Diyos sa kanya yung kanyang kahilingan. Kaya hindi siya hihingi ng maliit. So pastors, pag nag-pray tayo, kaya nga po ako pag nag-pray, ang faith naman hindi mo nakikita eh. Parang imposible, pero that's faith. Kaya pag nanghingi ako ng, di ba dagdag, thousands, tens of thousands, ba't ako manghihingi ng 200? Saan ang faith ko noon? Eh, bakit yung CCF? Bakit yung GIL? Bakit yung GCF? Bakit yung Yudo Gospel Church ng South Korea? Bakit libo-libo? Millions pa nga. We have the same God. Saan ang faith kung ang hinihingi natin ay konti lang din? So, gayahin natin si Jabez pag nag-pray. Hopeful talaga pag nag-pray. Nilalakihin na. Nanghingi ng territory. Sabi niya, hindi small territory. Enlarge my territory. Grabe ito mag-pray. Enlarge. Palawakin. Hindi pa siya kung dito. Nakita niya siguro na. Kasi po, ang sitwasyon po nito, yung record ng 1 Chronicles chapter 4, sa yung story ni Jabez po, nangyari po ito in the time of Judges. Ibig sabihin po, nakakross na sila sa Jordan River. Nandun na sila sa Promised Land, sa Canaan. Nandun na sila doon. So, tapos sa Canaan po, dahil nandun na sila, hinati-hati na yung territory. May kanya-kanya na silang allotment. At dahil si Jabez nga ay pain ang kanyang pinangalan, siguro talagang sa hatian, pinakakunti sa kanya kasi baka iniisip ng ibang mga kapatid, malas tong kapatid natin. Kunti lang territory niya, kunti lang lupain niya. Ganoon no, naglalakad si Jabez sa kanyang property. Lord, bakit 10 square meters lang to sa akin? Yung mga kapatid ko, ekta-ektarya. So nag-pray siya, bless me abundantly, enlarge my territory. Ang talagang ginrant ni Lord po, may other record sa Bible na may bayan or city na pangalan ay Jabez. City of Jabez. But let's continue. So pag nag-pray si Jabez talagang malawak, malaki. And then, let your hand be with me. Sabi niya gano'n. Alam niyo po, hindi maliit itong prayer na ito. Hinihingi niya ang kamay ng Diyos. The hand of God symbolizes God's presence and God's power. So para siya nagpipray, God, empower me. And then, keep me from evil. So, isa-isahin po natin ito bago magtapos ang taon na ito, mga kapatid. So, sa ngayon, sapat na po muna siguro na si Jabez pag nag-pray, hopeful pag nag-pray. So, may faith talaga siya. Thirdly, and lastly, bilisan ko na po kasi na late tayo nag-start po. No? Si Jabez po, namuhay siya na heartfelt ang praise niya. So, let's learn from him. Live with heartfelt praise. Nabanggit ko po na from tribe of Judah siya. So, ang pangalan ng ibig sabihin ng Judah, salamat po, ay praise. Sister Arlene, thank you. So, praise. So, likas sa kanila na dahil galing sa talagang nagpupuri ito kay Lord. Pag nagpuri sila sa Panginoon, talagang galing sa puso. Heartfelt ang praise ni Jabez. Lalo pat
nung tinanggap na niya yung katuparan sa prayer niya, from pain, talagang to praise. Kasi po ang mas matamis magpuri, mas malakas magpuri, yung nakaranas ng mga miracle ni Lord. Yung answered prayers. I remember in Acts chapter 3, nung si Peter and John, may pinagaling na crippled person. Sabi ni Peter, di po ba, na silver of gold I do not have, but what I have I will give you. In the name of Jesus, rise and walk. Nung biglang gumaling yung crippled man na ito, ang sabi ng Bible na nagsimula siyang lumakad, then jumping on his feet, praising God. So nagpupuri talaga siya kay Lord. So yun po ang tinatanggap ng Panginoon. Nalulugod si Lord sa yung pagpupuri ba na galing sa puso. Heartfelt. Lalo na you remember how God has been good to you. So si Jabez po, kaya talagang ginrant ni Lord kasi pag nagpuri si Jabez, galing sa puso. I have so much to share. Kaya lang talagang ang bilis ng oras po. So hanggang dito lang po. Let's just recap mga kapatid kasi tomorrow, Lord willing, I'll be sharing the first prayer ni Jabez that you would bless me indeed. Fufokusan po natin yan. Pero sa ngayon, natutunan nawa natin na kaya ginrant ni Lord kasi si Jabez, at ito yung dapat nating matutunan, he lived with a honorable purpose. Then tayo dapat ganon. So live with honorable purpose, live with hopeful prayer, and live with heartfelt praise. At yan din po ang ating prayer item for today. But bago po yan, iniyahan ko po muna kayong lahat na magbigay tayo ng praise kay Lord. Galing sa ating puso po, heartfelt praise. Masanay po tayo.